Ang lupa sa Soroque de Serra ay matagal nang naging tahanan ng katahimikan. Tahimik tuwing umaga, kaluskos lang ng hangin sa mga punong sipres ang maririnig. Ngunit para sa akin, si Benedito dos Santos, ito ang aking mundo. Ako'y 58 taong gulang, at sa loob ng 30 taon, ako ang sepulturero ng munisipal na sementeryo. Kilala ko ang bawat nitso, bawat anino, bawat kwento ng mga inilibing dito. Ang trabaho ko'y hindi lang basta paghuhukay. Ito'y tungkulin, banal na tungkulin para sa akin. Hindi ako basta naglilibing ng katawan, iniaayos ko ang kanilang huling pahingahan, tinatabunan ang huling bakas ng mundo sa kanilang katawan. Sa bawat hakbang ko sa sementeryo, dala ko ang pananalig kong mula sa pagkabata pa lamang ay itinuro na sa akin ng aking ama, ang tanging Diyos lamang ang dapat sambahin. Wala nang iba. Ako ay miyembro ng Assembly of God. Galing ako sa isang pamilyang evangelical, at mula pa sa pagkabata, tinuro na sa amin ang pagkasuklam sa mga rebulto, sa mga imaheng sinasamba, sa mga idolo ng mga Katoliko. Para sa akin, ang mga rebulto ng mga santo ay walang ibang kabuluhan kundi patibong ng demonyo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, at araw-araw, pinapaalala ito sa akin ng mga ginagawa ng mga Katoliko sa sementeryo. May dalang mga kandila, mga rosaryo, bulaklak, at kung ano-anong imaheng binubudburan nila ng luha at dasal. Sa tuwing makikita ko sila, para akong nilalamon ng awa, hindi sa kanila, kundi sa kanilang kaluluwa. Awa dahil nilinlang sila. Awa dahil hindi nila alam na ang kanilang pinaniniwalaan ay huwad. Isang linggo, nakita ko si Donna Conseo, isang matandang babae na halos kasinlaki ng isang makalumang upuan. Payat, balingkinitan, may puting belo sa ulo. Nakaluhod siya sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Sa tabi niya, isang maliit na imahe ng Birheng Maria, may asul na balabal, magkahawak ang mga kamay, matahimik ang mukha. Tahimik siyang nananalangin, halos walang dalaw. Sa unang tingin, parang estatwa silang dalawa, ang isa'y luwad, ang isa'y laman at buto. Pero sa paningin ko noon, wala silang pagkakaiba. Pareho silang nakatuon sa isang kasinungalingang kinamumuhian ko. Noong gabi ring iyon, habang naghuhugas ng mga kamay ko sa gripo sa likod ng bahay, bumulong sa isip ko ang imahe. Parang may bumangon sa alaala ko mula pagkabata, ang sermon ng aking ama, habang hawak ang Biblia, ang sinumang lumuluhod sa harap ng anino ay lumuluhod sa harap ng kasinungalingan. At parang may kuryente sa dibdib ko. Isang utos. Isang misyon. Kinabukasan, dumiretso ako sa sementeryo bago pa man dumating ang mga bisita. Doon ko nakita ang imahen na iwan sa tabi ng puntod. Siguro'y piniling iwanan ni Donna Conseo o baka nakalimutang dalhin pa uwi. Sinilip ko ang paligid. Wala ni isang tao. Kinuha ko ang estatwa gamit ang isang puting basahan at inilagay sa loob ng sako. Tumibok ang puso ko. Hindi sa kaba, kundi sa tapat na layunin. Pagdating sa bahay, inilatag ko ang sako sa mesa at binuksan ito. Nasa loob ang rebulto ng Birheng Maria. Maganda ang pagkakagawa, may detalyeng parang buhay ang pagkakahulma. Dumating si Josefa, ang aking asawa. Ano yan, Bene? Isang patibong, sagot ko. Lumapit siya, tiningnan ito ng malapitan. Ang ganda niya. Parang totoo. Ayun na ang problema, sabi ko habang muling ibinalot ito. Masyadong tunay. Kaya maraming naniniwala. Anong balak mo gawin dyan? Ililibing ko. Para matapos na ang panloloko. Natigilan si Josefa. Benedito, sigurado ka ba? Hindi ba't mas maigi kung ibinalik mo na lang sa may-ari? Tumingin ako sa kanya, matalim. Masama ba ang pagbura sa kasalanan? Hindi na siya sumagot. Noong gabi ring iyon, hawak ang pala at sulo, pumunta ako sa likod bahay. Doon, sa paanan ng lumang punong mangga, naghukay ako ng butas, mga 2 metro ang lalim, sapat para ilibing ang anumang ebidensya. Maingat kong ibinaba ang imahen. Sa sandaling iyon, parang naglibing ako ng kasinungalingan na sumakal sa aming bayan sa loob ng maraming taon. Tinapakan ko ang lupa matapos ko itong takpan. Nilagyan ko ng bato ang ibabaw. Tumayo ako roon ng matagal. Tahimik. Kontento. Kinabukasan, nakasalubong ko si Donna Conseo. Namumugto ang mga mata niya. Ginoong Benedito, nakita mo po ba ang imaheng iniwan ko kahapon? Hindi ko po siya makita ngayon. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko.
Wala po akong alam, Senhora, sagot ko. Baka may kumuha. Maraming bata-bata dito na pasaway. Tumango siya, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Sa tuwing kasama ko siya pakiramdam ko hindi ako mag-isa. Ngayong wala na siya, parang nawala rin ang asawa ko muli. Hindi ko siya matingnan sa mata. Tumalikod ako at nagpatuloy sa aking trabaho, ngunit ang sinabi niya ay parang pako na bumaon sa aking puso. Lumipas ang mga araw. Si Donna Concio ay patuloy na bumibisita tuwing linggo, ngunit ngayon, tahimik lang siyang nakatayo, may dalang bulaklak at kandila, ngunit wala na ang imahen. Minsan, nakikita ko siyang lumuluha. Minsan, binubulong niya ang mga dasal na parabang umaasang maririnig pa rin siya ng kanyang ina. Isang gabi, ako'y naalimpungatan. May kakaibang panaginip. Nasa loob ako ng sementeryo. Madilim, ngunit malinaw ang buwan. Doon ko nakita siya, isang babaeng nakasuot ng asul na balabal, mahaba ang buhok, matahimik ang mukha. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng mga libingan, para bang may hinahanap. Hindi ko makita ang kanyang mukha ng buo, pero ang presensya niya ay malinaw, malamig ngunit hindi nakakatakot. May kakaiba. Hindi ko siya nilapitan. Pinanood ko lang siyang lumakad, tumigil sa isang nitso, at muling lumakad, paikot-ikot. Sa panaginip, ramdam ko ang lungkot. Ang matinding pangungulila. Pagkagising ko, pawisan ako. Tiningnan ko ang orasan, 3:00 ng madaling araw. Hindi ko maintindihan. Isa lang bang panaginip? Ngunit kinabukasan, habang inaayos ko ang mga bulaklak sa isang libingan sa lumang bahagi ng sementeryo, may narinig akong kaluskos. Akala ko'y hangin lang, pero hindi. May tunog ng lupa. Tunog ng paghuhukay. Tumigil ako, pinakinggan ito. Syok! 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 Tila ba may nagpapala sa lupa? Bitbit ang aking asarol, nilibot ko ang lugar. Ngunit walang tao. Ngunit sa likod ng isa sa mga lumang nitso, may nakita akong sariwang lupa, basag ang ibabaw, tila ba may humukay ngunit iniwan. Nanlamig ang batok ko. Biglang bumalik sa alaala ko ang panaginip. Parehong lugar. Parehong pakiramdam. Pag-uwi ko, hindi ko na kinaya. Umupo ako sa kusina, hawak ang kape, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Takot ba ito? Konsensya? O isang bagay na mas malalim? Pagtingin ko sa bintana, nandoon pa rin ang bato sa ilalim ng punong mangga. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ko, parang may bumubulong, Benedito, nasaan siya? Hindi ako madalas managinip pero nitong mga nakaraang gabi, parang may kakaibang bumabagabag sa isip ko. Paulit-ulit kong nakikita sa panaginip ang sementeryo, ang parehong mga puntod na nililinis ko araw-araw, ngunit sa panaginip, tila buhay sila. Ang mga anino ay humahaba, ang mga kandila ay naglalagablab na parang humihinga. At sa gitna ng lahat ng iyon, palaging naroon siya. Ang babae sa asul. Sa una, malabo lang ang kanyang anyo. Isang silweta na dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga lapida, nakayuko, tila may hinahanap. Ngunit habang tumatagal ang mga gabi, mas malinaw siya sa aking paningin. Ang balabal niyang bughaw ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mukha niya ay maputi, mapayapa, ngunit may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa lupa, para bang may nawawala. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Ang dibdib ko'y mabilis ang tibok. Tuwing 3:00 ng madaling araw, palaging iyon ang oras ng aking pagigising. At sa bawat paggising, ramdam ko pa rin ang amoy ng lupa, ang malamig na hangin ng sementeryo, ang mga yapak ng isang taong hindi ko maipaliwanag kung totoo o guni-guni lamang. Bene, sabi ni Josefa isang umaga habang nag-aalmusal kami, parang hindi ka natutulog nitong mga nakaraang araw. Tumingin ako sa tasa ng kape. May iniisip lang ako. Hindi mo naman iniisip si Donna Concio, no? Tanong niya habang hinahalo ang kape. Kasi kung tungkol iyon sa imahen. Josefa, putol ko. Tapos na yon. Ngumiti siya ng marahan pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Minsan kasi, Bene, kahit tapos na, ang konsensya hindi pa. Hindi ako sumagot. Lumabas ako ng bahay, bitbit ang aking mga gamit at naglakad papunta sa sementeryo. Habang daan, ang mga ibon ay umaawit sa itaas, ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap, ngunit sa dibdib ko, may kakaibang bigat. Parang may mata na nakamasid sa akin mula sa di kalayuan.
Pagdating ko sa sementeryo, sinalubong ako ni Donna Conseo. Nakaputing belo siya, at hawak-hawak ang rosaryong parang hindi niya kayang bitiwan. Ginoong Benedito, anya, wala ka pa rin bang nakikita? Wala pa rin, Senhora, sagot ko, pilit ng umingiti. Ang birhen ko nawawala pa rin siya. Tuwing gabi, parang may tumatawag sa akin. Parang sinasabi ng hangin na bumalik ako rito. Tumingin siya sa paligid, sa mga lapida, sa mga puno ng sipres. Pero kapag narito ako, parang tahimik ang lahat, pero hindi mapayapa. Napalunok ako. Siguro po, kailangan lang ninyo ng pahinga. Ngumiti siya, may halong pait. O baka ikaw ang kailangan ng pahinga, Hijo. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nakatayo roon. Ang mga salitang iyon ay parang tinig na muling nagbukas ng mga pintuan sa loob ng aking isipan. Sa sumunod na mga gabi, bumalik ang panaginip. Ngunit ngayon, iba na. Ang babae sa asul ay hindi na basta naglalakad. Humihinto siya sa harap ko, nakatingin sa aking mga mata, malamig ngunit hindi galit. Sa likod niya, ang mga lapida ay parang lumulubog sa lupa, isa-isa, habang naririnig ko ang tunog ng mga paa niyang humahaplos sa lupa. Paglapit niya, bumubuka ang kanyang mga labi. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Nasaan ito? Napahinga ako ng malalim sa panaginip. Ano ang hinahanap mo? Tanong ko, ngunit walang lumabas na boses. Sa halip, lumapit siya ng mas malapit pa, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang ilaw na kumikislap sa dilim. Nasaan ito? Ulit niya, mas malambing, mas malapit, at bago ko pa man masagot, nagising ako, pawis na pawis, nanginginig, at may biglang lamig na dumampi sa aking batok. Pagbukas ko ng bintana, tahimik ang paligid. Ngunit sa labas, sa paanan ng punong mangga, tila may kaunting paggalaw sa lupa. Pinikit ko ang mga mata, pinilit kong kalmahin ang sarili. Siguro hangin lang. Siguro daga. Ngunit sa ilalim ng balat ko, may apoy na nagsisimulang lumiyab, hindi apoy ng galit, kundi ng takot. Kinabukasan, sa sementeryo, napansin kong may mga bagay na hindi ko maalala kung bakit nagbago ang pwesto. Ang aking pala ay wala na sa dati nitong lagayan. Ang mga kandilang nilinis ko kahapon ay tila may apoy na natunaw, kahit walang nagpunta rito kagabi. Ang mga bulaklak na tuyo kahapon ay parang bagong putol ngayon. Parang may nag-aalaga sa lugar kahit wala naman. Bene, tawag ni Josefa ng gabing iyon habang nasa kusina kami. Kanina, habang nasa likod ako, may narinig akong parang humahaplos sa dingding. Akala ko pusa, pero wala naman akong nakita. Baka Baka ano? Tanong ko, nakakunot ang noo. Baka bumabalik siya. Josefa, sagot ko ng mariin, ang mga multo ay gawa ng takot ng tao. Walang ganon. Ngunit nang sabihin ko iyon, ramdam kong hindi ako kumbinsido sa sarili kong mga salita. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin ang babae. Nakikita ko siyang dahan-dahang lumalapit, humihinto, at nagtatanong, nasaan ito? Isang gabi, habang nasa sementeryo ako, narinig ko ang tunog ng mga hakbang sa malayo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, ngunit malinaw, isang marahang pagyapak, mabigat, tuloy-tuloy. Tumingin ako sa paligid, ngunit walang tao. Ang mga kandila sa mga libingan ay nagsimulang umilaw kahit walang hangin. Ang mga anino ay gumagalaw, sumusunod sa aking mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung sino ka man, sabi ko, halos pabulong, magpakita ka. Walang sagot. Ngunit ang malamig na hangin ay dumampi sa aking pisngi, at may boses na sumabay rito, napakahina, halos parang bulong. Benedito. Parang tumigil ang oras. Tumakbo ako palabas ng sementeryo, hawak ang dibdib, habol ang hininga. Pag-uwi ko, nadatnan kong gising si Josefa, hawak ang rosaryo na galing sa kanyang yumaong ina. Bakit parang nakakita ka ng kaluluwa? Tanong niya, nag-aalala. Wala, pagod lang ako, sagot ko, sabay upo sa silya. Pagod lang. Hindi mo ako maluloko, Bene. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Simula nang mawala ang imahen na yon, hindi ka na mapakali. At kung ano man yang nakikita mo, baka hindi galing sa dilim. Baka galing sa liwanag. Tumingin ako sa kanya. Liwanag? Ang mga ganitong bagay ay hindi liwanag, Josefa. Panlilin lang ito. Umiti siya, marahan, halos mahinahon. Panlilin lang din ba kung ang isang ina ay naghahanap ng kanyang anak? Hindi ako nakasagot. Ang mga salita niya ay parang tinik na tumusok sa aking dibdib. Natahimik ako buong gabi.
Ngunit nang ako'y makatulog, bumalik ang panaginip. Ang babae sa asul ay nasa gitna ng sementeryo, ngunit ngayon mas malinaw pa siya. Ang mukha niya ay maputi, mahina ang ngiti, at sa kanyang mga mata, nandoon ang kalungkutan ng 1,000 taon. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, hanggang halos magtagpo ang aming hininga. Nasaan ito? Tanong niya, mas malambing na yon, halos pakiusap. Hindi ko alam, sagot ko sa panaginip, ngunit alam kong nagsisinungaling ako. Hindi ko alam. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng awa. Hindi mo alam o ayaw mong malaman? Nang magising ako, may mga luha sa aking mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaninong panig ako dapat maniwala, ang sa aking Diyos, o ang sa babaeng bumabagabag sa aking mga gabi. At habang papasikat ang araw, at ang mga ibon ay muling umaawit, ramdam kong may hindi na mababalik sa dati. Ang katiyakan ko, ang pananalig kong matibay, parang unti-unti nang natitinag. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Ang mga gabi ay parang mga aninong may sariling buhay, maingay sa loob ng aking isip kahit tahimik ang paligid. At sa gitna ng katahimikan, naroon pa rin siya. Ang babae sa asul. Hindi na siya simpleng anino sa panaginip, ngayon, naririnig ko na ang kanyang tinig, malinaw, mahinahon, ngunit may bigat na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Benedito, tawag niya sa akin sa panaginip, bakit mo ako inilibing? Nakita ko siya sa gitna ng sementeryo, nakalutang sa liwanag ng buwan. Sa paligid niya, ang mga lapida ay parang mga matang nakamasid, tahimik ngunit nanunumbat. Tumayo ako sa gitna, hindi makapagsalita. Gusto kong sabihin na ginawa ko iyon para sa Diyos, para sa kabutihan, ngunit sa bawat pagbuka ng aking bibig, lumalabas lamang ay hininga, walang salita. Hindi mo ako pinakinggan, sabi niya, at sa sandaling iyon, lumapit siya sa akin, marahan, parang hangin na may amoy ng lupa at kandila. Ang mga nagdurusa ay humahanap ng ginhawa, hindi ng hatol. Gusto kong tumakbo, ngunit parang nakaugat ang aking mga paa sa lupa. Hindi ko alam kung saan magtutungo o kung bakit biglang mabigat ang aking dibdib. Pagdilat ko, pawis ang unan, at ang orasan ay muling tumama sa 3:00 ng umaga. Kinabukasan, pumunta ako sa sementeryo ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi ako makapaniwala, pero tila mas tahimik ngayon ang buong lugar, hindi ang tahimik na karaniwan kong nakasanayan, kundi isang uri ng katahimikang parang may iniingatang lihim. Dumiretso ako sa puntod ng asawa ni Donna Conseo. Hindi ko alam kung bakit, basta't parang hinihila ako roon ng kung anong puwersa. Paglapit ko, napansin kong iba na ang pakiramdam ng lugar. Dati, palaging sariwa ang mga bulaklak na iniiwan niya. Ang mga kandila, kahit luma, ay parang laging bagong sindi. Pero ngayon, ang mga bulaklak ay tuyo, ang mga kandila ay natunaw na, at ang lupa ay malamig at mabigat. Ang puntod ay parang nilamon ng kalungkutan. Lumuhod ako at hinaplos ang marmol. Senhora Conseo, mahinang sabi ko, baka masyado ko lang pinapalaki ang lahat. Baka tao lang talaga ako napagod. Ngunit sa ilalim ng mga daliri ko, parang may bahagyang paggalaw. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may umuugong sa ilalim ng lupa, isang mahinang himig, isang dasal na hindi ko maintindihan. Habang naglalakad ako palabas, napansin ko ang ibang mga bisita ng sementeryo. May isang batang babae na nag-aayos ng kandila para sa kanyang yumaong ama. Sa tabi niya, ang isang binatay tahimik na nagdarasal habang hawak ang larawan ng kanyang ina. Noon ko napansin ang mga mukha nila, mga mata na puno ng pag-asa, kahit sa harap ng kamatayan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong gumalaw sa loob ko. Parang biglang nagbago ang kulay ng mundo, hindi na ito tungkol sa tama o mali, kundi sa kung paano hinaharap ng bawat isa ang kalungkutan. Pag-uwi ko, tahimik si Josefa habang nagluluto ng hapunan. Amoy ang nilagang baboy at luya, isang amoy na dati nagbibigay ng ginhawa. Pero ngayong gabi, kahit iyon ay tila mabigat sa ilong. Bene, sabi niya habang nakatalikod, kanina, habang nagwawalis ako sa likod, nakita kong parang may umangat sa lupa malapit sa punong mangga. Maliit lang, pero parang may gumalaw. Napatingin ako agad sa kanya. Siguro daga lang. Kung daga, bakit parang may liwanag na lumabas sandali? Parang sinag ng kandila. Humarap siya sa akin, seryoso ang tingin. Bene, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nilibing mo roon? Napayuko ako. Hindi ko siya matingnan. Wala yon, Josefa. Wala. Inilapag niya ang kutsara, halos kumalabog sa mesa. Wala ba talaga, o ayaw mo lang aminin na may mali ka?
Napakapit ako sa mesa. Ginawa ko ang tama. Hindi mo naiintindihan. Ang mga ganitong rebulto ay kasinungalingan. Dapat silang mawala. Ipinagtatanggol ko ang salita ng Diyos. Lumapit siya, tinapunan ako ng tinging puno ng awa. At sigurado ka bang siya ang gusto mong ipagtanggol o ang sarili mong kayabangan? Hindi ako sumagot. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto, iniwan akong mag-isa sa mesa. Ang mga salita niya ay tumama sa akin tulad ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa narinig ko muli ang tinig, hindi galing sa kwarto, hindi rin sa labas. Galing sa loob ko. Nasaan ito? Napahawak ako sa dibdib. Tama na, bulong ko. Tama na. Ngunit sa gabing iyon, hindi natapos ang pag-uusap. Sa panaginip, naglakad akong muli sa sementeryo. Ang langit ay maputi, walang buwan, ngunit maliwanag pa rin ang paligid, parang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang babae sa asul ay naroon, nakatayo sa gitna ng mga nitsyo. Ngayon, malinaw na malinaw ko na siyang nakikita. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang sinag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay parang dagat, malalim, mapayapa, ngunit may kalungkutan. Halika, sabi niya, iniabot ang kanyang kamay. May ipapakita ako sa'yo. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang lamig nito, ngunit may kakaibang ginhawa. Lumakad kami sa gitna ng sementeryo, sa mga bahaging hindi ko madalas puntahan. Ang mga pangalan sa mga puntod ay pamilyar, mga taong inilibing ko mismo. Ang ilan ay matagal ko nang nakalimutan, ngunit ngayon, tila buhay silang lahat sa isip ko. Huminto siya sa isang sulok ng lumang bahagi ng sementeryo. May isang lumang marmol na puntod, halos natatakpan ng lumot. Sa tabi nito, may maliit na butas sa lupa. Wala itong laman. Itang hinahanap ko, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Isang butas. Hindi, sagot niya. Isang lugar na walang laman. Isang puwang na nilikha ng iyong kamay, ngunit hindi mo alam kung ano ang nawala rito. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Nasaan ito, Benedito? Naramdaman kong nanikip ang aking lalamunan. Wala akong alam. Umiti siya, may pait. Ang hindi pag-amin ay isa ring libing. At bago ko pa man maunawaan ang kanyang ibig sabihin, bigla akong nagising, pawisan, humihingal, parang tumakbo ng kilometro. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakatingin sa akin si Josefa, gising na rin, hawak ang kumot. Bene, sabi niya, pinagpapawisan ka. Nanaginip ka na naman, no? Tumango ako, hindi makapagsalita. Sabihin mo sa akin, dagdag niya, ano ba talagang nangyayari? Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. May nakikita ako, sagot ko sa wakas. May babaeng nakaasul sa mga panaginip ko. Palagi niya akong tinatanong ng isang bagay, nasaan ito? Nasan daw ano? Hindi ko alam, sagot ko, ngunit alam kong hindi iyon totoo. Alam ko. Alam kong tinutukoy niya ang imahen. Pero paano ko sasabihin sa asawa ko na ang bagay na inilibing ko ay tila bumabalik sa akin sa anyo ng isang panaginip? Tumayo ako, bumaba sa sala, at lumabas ng bahay. Madilim pa. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, parang matang nakamasid. Dinala ako ng mga paa ko sa likod bahay, sa ilalim ng punong mangga. Doon, nakatayo ang bato, ang parehong bato na inilagay ko bilang tanda. Ngunit nang ilawan ko ng lampara, nanlamig ang aking dugo. Ang lupa ay hindi na pantay. May bakas ng pagkakagalaw. Parang may humukay doon magdamag. Napaluhod ako, hinaplos ang lupa. Basang-basa. Sariwa. Tumingin ako sa ilalim ng liwanag ng buwan at doon ko napagtanto ang katotohanan. Wala na roon ang imahen. Ang birheng inilibing ko, ang birheng aking tinabunan ng aking pagmamataas, ay nawala na. At sa katahimikan ng gabi, mula sa kung saan, narinig kong muli ang boses, banayad ngunit malinaw, sumasabay sa ihip ng hangin, hindi mo ako maitatago magpakailanman, anak. Hindi pa sumisikat ang araw nang bumalik ako sa sementeryo. Sa buong gabi, hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung mas matimbang ang takot o hiya, pero siguradong may isang bagay sa akin na hindi na katulad ng dati. Sa ilalim ng buwan, nakita kong may humukay sa ilalim ng punong mangga. Wala na ang imahen. Wala na ang bato. At ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi kung sino ang kumuha, kundi kung bakit hindi ko pa rin tinatanggap ang malinaw na sagot, hindi ko siya nawala, umalis siya.
Ang sementeryo ay tahimik tulad ng karaniwang umaga, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Para bang ang hangin ay mas mabigat, mas makapal. Tulad ng isang lugar na hindi lamang pinamamahayan ng alaala, kundi ng presensya. At habang naglalakad ako papunta sa lumang bahagi ng sementeryo, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga hakbang. Parang ang lupa mismo ay humihiling ng pag-amin. Sa likod ng isang lumang nitso na natatakpan ng lumot, doon ko nakita ito. Isang libingan, sariwang hukay, basa pa ang lupa. Walang pangalan, walang krus. Tanging butas lang sa gitna ng marmol. Eksaktong-eksakto sa nakita ko sa panaginip. Nanindig ang balahibo ko. Ang lalim ng pagkakahukay, ang hugis, ang posisyon, lahat ay eksaktong katulad ng nakita ko habang natutulog. Lumuhod ako sa gilid nito, walang alam kung ano ang dapat gawin. Hinaplos ko ang lupa, malamig, basa, at parang humihinga. At sa sandaling iyon, narinig ko ang mga yapak. Ginoong Benedito. Mabilis akong napalingon. Si Donna Concio. Nakasuklob ang ulo sa kanyang itim na belo, at sa mga mata niya, malinaw ang pagod at lumbay. Nanginginig ang kanyang kamay, pero lumapit siya. Ramdam ko siya, anya, halos pabulong. Kanina pa ako naglalakad dito. Ramdam ko ang kanyang mga hakbang. Parang narito siya, dahan-dahang naglalakad sa tabi ng mga puntod. Parang naghahanap. Napatingin ako sa libingan sa harapan ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong humingi ng tawad. Ngunit natigil ang aking dila. Hindi pa handa. Hindi pa sapat. Ginang, sagot ko, pilit ang boses, baka ang puso niyo lang ang nagsasalita. Baka iniisip lang natin ito. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mga mata ko. Minsan, Ginoong Benedito, ang puso ang siyang tunay na nakakarinig. Hindi mo ba naririnig siya? Hindi ako sumagot. Umalis siya nang hindi nagsalita pa. Naiwan akong nakaluhod sa tabi ng bukas na hukay, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga punong sipres. At sa liwanag na yon, ang aking konsensya ay tila ginising. Sa buong araw, hindi ako mapakali. Tinitigan ko ang mga puntod na inaalagaan ko, ang mga bulaklak na inilalagay ng mga tao, ang mga kandilang nauupos sa hangin. At para sa unang pagkakataon, nakita ko sila bilang hindi simpleng mga ritual. Nakita ko sila bilang panalangin, bilang pagsamo, bilang panaghoy ng mga pusong naghahanap ng pag-asa. Nang dumating ang gabi, hindi ko na pinigilan ang sarili. Humiga ako, alam kong darating muli ang panaginip. At dumating na. Nasa gitna ako ng sementeryo, tulad ng dati. Ngunit ngayon, maliwanag ang paligid, hindi ng buwan, kundi ng kakaibang liwanag na tila galing sa mismong lupa. Naroon siya. Ang babae sa asul. Ngunit ngayon, hindi na siya malungkot. Hindi rin siya galit. Ang kanyang mukha ay puno ng awa, ang kanyang mga mata ay parang tubig sa ilalim ng araw, mapayapa ngunit malalim. Benedito, sabi niya, dahan-dahan ang boses, parang musika. Hindi kita kinamumuhian. Pero kailangan mong makita. Itinuro niya ang paligid. Isa-isang lumitaw ang mga puntod. Sa bawat isa, may nakatayong tao, mga lalaking umiiyak, mga batang nagdarasal, mga matandang humahawak sa rosaryo. Nakita ko si Joachim, ang matandang inilibing ko 20 taon na ang nakalilipas. Nakita ko si Maria, ang babaeng nagsisindi ng kandila tuwing Biyernes. Si Gabriel, 5 taong gulang, na hindi ko malilimutan ang mukha habang inihihiga sa kabaong. Silang lahat, sabi ng babae, ay naghanap sa akin hindi dahil hindi nila mahal ang Diyos. Kundi dahil mahal nila siya ng sapat upang hanapin ang mukha ng kanyang ina. Nilapitan niya ako, inilagay ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ramdam ko ang init. Hindi ito panaginip. Hindi ito katang-isip. Inalis mo ako sa kanila, anya, sa akalang ako'y hadlang. Ngunit ako'y inaalok lamang ng aliw. Ako ay ilaw sa kadiliman. Ako'y ina. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Akala ko ginagawa ko ang tama. Akala ko ipinagtatanggol kita. Ang pagtatanggol na walang pag-unawa ay hindi pananampalataya, anak. Ito'y pagmamataas. Itinuro niya ang hukay. Iyan ang lugar na inihanda para sa akin. Hindi bilang Diyos, kundi bilang tanda ng pagmamahal. Si Concio ang pumili niyan. Isang ina sa ina. Ngunit kinuha mo yon sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako.
At sa kanyang huling sulyap, nakita ko ang isang ngiting puno ng pag-asa. Pagmulat ko, maliwanag na ang paligid. Umaga na. Ngunit para sa akin, parang bagong araw ng buong buhay ko. Hindi na ako si Benedito na galit sa mga larawan, sa mga kandila, sa mga dasal na tila paulit-ulit. Ako na ngayon ay isang lalaking hindi na sigurado, ngunit handang makinig. Nagmamadali akong bumangon. Hindi na ako nag-almusal. Hindi na ako nagpalit ng damit. Dumiretso ako sa sementeryo, sa lugar kung saan naroon ang bukas na libingan. At doon, sa harap ng araw, sa presensya ng mga punong tahimik na nakamasid, lumuhod ako. Atining, bulong ko, handa na akong itama ang pagkakamali ko. Madilim pa nang bumangon ako mula sa kama. Ang hangin ay malamig, ang paligid tahimik, ngunit ang puso ko ay hindi mapakali. Hindi ko na kayang palampasin pa ang tanong na ilang araw nang umuukit sa aking isipan. Kailangan kong malaman. Kailangan kong harapin ang totoo. Kinuha ko ang lamparang de baterya at lumabas ng bahay, marahang isinara ang pinto upang hindi magising si Josefa. Tahimik akong naglakad papunta sa likod bahay, sa ilalim ng punong mangga. Doon, sa mismong lugar kung saan ko inilibing ang imahe ng Birheng Maria, nakita ko ang lupang muling gumalaw. Hindi ito tulad ng huli kong nakita. Ngayon, mas lantad. Ang lupa ay parang inusog at ibinalik, ngunit walang alon o anyo ng laman sa ilalim. Wala nang bato. Wala na ang imahe. Lumuhod ako at hinaplos ang lupa. Basang-basa ito, pero walang bahid ng hulma ng katawan. Hindi rin ito kayang ipaliwanag ng hangin o hayop. Alam ko na. Ang rebulto ay wala na. Tuluyan na. Isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Akala mo ba mananatili lang siya doon? Napalingon ako. Si Josefa. Nakasuot ng pangtulog, hawak ang kumot sa balikat, at sa kanyang mukha, wala ang galit na inaasahan ko, kundi pagkaunawa. Marahan siyang lumapit, tinapik ako sa balikat, at naupo sa tabi ko sa lupa. Josefa, nawala na siya, bulong ko. Hindi siya nawala, sagot niya. Umalis siya. Dahil hindi siya para sa ilalim ng lupa. Hindi siya para sa pagtatago. Hinawakan niya ang aking kamay, malamig sa gabi ngunit may init sa kanyang palad. Bakit ako, tanong ko. Bakit ako ang pinili niyang guluhin, kausapin ipakita ang sarili? Baka dahil ikaw ang pinakaayaw sa kanya, sagot niya. At alam mo naman, ang biyaya ay palaging lumalapit sa puso na sarado. Wala akong naisagot. Tumayo ako, tinapik ang lupa, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan kong humarap, hindi lumayo. Aalis ako, sabi ko. Alam ko, sagot niya. Pumunta ka na. Hinahanap ka niya. Lumakad ako patungo sa sementeryo bago pa sumikat ang araw. Ang langit ay kulay abong bughaw, at ang mga ibon ay unti-unti nang nagsisimulang bumigkas ng mga himig ng umaga. Sa bawat hakbang ko sa makipot na daan patungo sa lumang bahagi ng sementeryo, pakiramdam ko'y mas gumagaan ang bigat ng mga araw na lumipas. Pagdating ko roon, doon ko siya nakita. Nakatayo ang imahe ng Birheng Maria sa gitna ng hukay, buo, malinis, at tila hindi man lang naibaon sa lupa. Ang balabal niyang asul ay kumikislap sa unang sinag ng araw, at ang mga kamay niyang magkahawak ay tila nag-aanyaya, hindi ng pagsamba, kundi ng pagtanggap. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi dahil gusto kong sundin ang ginagawa ng iba. Hindi dahil gusto kong sumunod sa ritual. Kundi dahil, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong kailangan kong yumuko. Hindi sa rebulto, kundi sa katotohanang mas dakila sa sarili kong pagkaunawa. Birheng Maria, bulong ko, patawarin mo ako. Ang mga luha ay kusang tumulo. Hindi kita inintindi. Ginawa kitang simbolo ng maling paniniwala, pero hindi kita tinignan bilang ina. Ina ng mga taong naghahanap ng aliw, ina ng mga naiwan, ina ng mga nagdurusa. At ako ang tumalikod sa kanila. Pinikit ko ang mga mata, at sa pagitan ng mga hikbi, nagsalita ako mula sa pinakasulok ng aking puso. Patawarin mo ako sa paglibing ko sa iyo, sa pagtanggi ko sa damdamin ng iba. Hindi ko nakita ang halaga mo. Pero ngayon, nakita ko na hindi lahat ng imahe ay idolo. Minsan, ang rebulto ay paalala lang na may nakikinig sa ating dasal. Narinig ko ang yapak mula sa di kalayuan. Mabilis akong tumayo at bumaling. Si Donna Concio. Tumigil siya ilang hakbang mula sa libingan. Nabitawan niya ang bitbit na rosaryo at ang balde ng bulaklak.
Tumingin siya sa rebulto, at parang bumalik ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Pumunta siya sa imahe, hinaplos ang balabal nito, at saka lumuhod, umiiyak na parang bata. Bumalik siya, bulong niya, nanginginig ang boses. Bumalik siya. Lumapit ako, marahan, at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagsisisi, ngunit alam kong kailangan. Senhora, sabi ko, nanginginig din ang boses. May kailangan po akong sabihin. Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mga mata. Ako po ang kumuha ng imahe. Ako po ang naglibing sa kanya sa aking bakuran. Akala ko po, tama ang ginagawa ko. Akala ko nililigtas ko kayo mula sa kasinungalingan. Pero ako pala ang bulag. Ako pala ang mapagmataas. Tahimik siyang nakinig, hindi nagsalita. Hinayaan niya akong itapon ang lahat ng bigat, ang lahat ng maling desisyon, ang lahat ng panghuhusga. At nang matapos ako, hindi ko siya matingnan. Hindi ko kayang harapin ang kanyang galit. Ngunit ang narinig ko ay hindi galit. Ginawa niya iyon para sa iyo rin, sabi niya. Napalingon ako. Po. Hindi lang siya bumalik para sa akin, sagot niya. Bumalik siya para sa iyo. Dahil alam niyang kailangan mo rin siya. Kailangan mo ng ina. Kailangan mong makita na may mas dakila kaysa sa mga batas at salita. Kailangan mong maranasan ang awa. Tumulo muli ang luha sa aking mata. Hindi ko inakalang ang ganitong kabigat na kasalanan ay sasalubungin ng ganitong gaan na kapatawaran. Hinawakan niya ang aking kamay. Pinatawad ka na. At ngayon, kailangan mong ipagpatuloy ang pagsasaayos. Hindi lang ng mga puntod kundi ng mga puso. Nanatili kaming nakaluhod sa tabi ng imahe habang ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang mga sinag nito ay dumaan sa pagitan ng mga sanga, tumama sa marmol ng mga nitso, at tila nagbigay liwanag sa buong lugar. At doon, sa gitna ng sementeryo, sa harap ng imahe na dati kong isinumpa, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin, kapayapaan. Ang araw na sumunod sa pagbabalik ng imahe ay parang panibagong simula hindi lamang para kay Donna Conseo, kundi para sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon ko bilang sepulturero, pumasok ako sa sementeryo na hindi dala ang pakiramdam ng tungkuling mabigat, kundi ng paglingap. Ang mga yapak ko ay hindi napadabog sa lupa, marahan na, may pakundangan, para bang humihingi ng pahintulot sa bawat kaluluwa na naroon. Wala akong sinabi sa mga tao. Wala akong idineklara. Ngunit araw-araw, sa katahimikan ng aking mga kilos, nagsimula ang pagbabago. Ang mga imaheng dati ay tinatapon ko, ngayon ay marahan kong nililinis gamit ang basang tela. Ang mga kandila, kung dati pinapatay ko agad, ngayon ay binabantayan ko pang hindi matumba. At ang mga bulaklak na nilalanta ng hangin o araw, ngayon ay tinatabig ko ng may paggalang, sinasahugan ng bago kung meron man. Hindi mo sinasabing nagbago ka, sabi ni Josefa habang nagkakape kami isang umaga, pero kita sa kilos mo. Kita sa mga mata mo. Hindi ka na laging parang may dalang galit. Tumingin ako sa kanya, tinapik ang kanyang kamay. Hindi ako tumalikod sa paniniwala ko, Josefa. Pero natutunan kong hindi lang ako ang may paniniwala. Tumango siya, ngumiti. Hindi kailangang itakwil ang sarili para tanggapin ang iba. Hindi ba't ganyan din si Kristo? Nasa tabi ng lahat ng makasalanan, ng leproso, ng nangangailangan. Hindi siya pumili. Tayo lang ang laging namimili. Sa totoo lang, sagot ko, mas marami akong natutunan sa panahong akala ko ako ang nagtuturo. Hindi nagtagal, napansin ng mga regular na bumibisita sa sementeryo ang pagbabago ko. Isang batang lalaki na dati nilalayuan ako ay lumapit, hawak ang isang maliit na krusipisyo. Ginoong Bene, pwede ko po bang iwan to sa libingan ni Lolo? Tanong niya, mahina ang boses. Umiti ako. Naman, Hijo. Kung iyan ang nagpapasaya sa'yo, masaya rin ang lolo mo. Isang simpleng tugon, pero sa mga mata ng bata, parang may milagro akong ginawa. Tumakbo siya pabalik sa kanyang ina, masaya, at hindi ko maiwasang mapangiti. Ngunit hindi lahat ay nakakita ng mabuti sa pagbabagong ito. Minsang nakasalubong ko si Pastor Valdemar, ang matagal ko nang kakilala mula sa simbahan. Kasama niya ang 2 pang lalaki mula sa kongregasyon. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa, at ang tingin ay hindi pagtanggap. Benedito, sabi ni Pastor, narinig ko ang mga balita. Tinatanggap mo na raw ang mga imahen. Pinapayagan mong magdasal sa mga estatwa. Totoo ba ito? Tumango ako.
Pinapayagan ko ang mga taong hanapin ang Diyos sa paraan na alam nila. Hindi ba't idolatriya yon? Hindi ko na yon ang nakikita, Pastor, sagot ko. Ang nakikita ko ay mga taong nagdurusa. At kung ang isang imahe ay nagbibigay sa kanila ng lakas para magpatuloy, sino ako para pagbawalan sila? Umiling siya, mabigat ang tingin. Nakakalungkot, Benedito. Akala ko matibay ka sa salita. Tuloy pa rin ako sa pananalig, sagot ko, walang galit sa boses. Pero ngayon, mas tahimik. Mas totoo. Ang totoo ay nasa Biblia. Pero ang awa ay nasa puso. Tumalikod sila at naglakad palayo. Hindi ako sinigawan. Hindi ako tinawag na makasalanan. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanilang paglayo. At kahit masakit, tanggap ko. Gabi na nang humiga ako, pagod ngunit magaan ang loob. Sa katahimikan ng kwarto, yakap ni Josefa sa aking likod, unti-unti akong nakatulog. At muling dumating ang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na sementeryo sa dilim ang aking nakita. Kundi isang lugar na punong liwanag. Ang mga puntod ay nabalot ng malamlam na sinag, para bang may araw sa ilalim ng lupa. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon siya. Ang Birheng Maria. Nakangiti. Nilapitan niya ako, hindi na mabagal o mahinhin. Ngayon, matatag ang kanyang lakad, puno ng kapayapaan. Ito ang pinili mong alagaan, sabi niya, itinuro ang paligid. Tumingin ako, at nakita ko ang bawat puntod na hinukay ko sa mga taon ko sa trabaho, pero ngayon, hindi ito basta marmol at lupa. May liwanag sa paligid. May bulaklak. May kandila. May presensya. Nakita mo na ngayon, dagdag niya. Hindi lang katawan ang inilibing mo, kundi mga alaala, mga dasal, mga pag-ibig na walang kapalit. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sagot ko, nanginginig ang boses. Ngayon pa lang. Noon, naghuhukay ka lang. Pero ngayon, nagbabantay ka na. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Hindi dahil siya ang Diyos, kundi dahil nakita ko na siya bilang gabay, isang ina na hindi kailanman tumatalikod sa kanyang mga anak. Salamat, sabi ko. Hindi ako umalis, Benedito. Naghintay lang ako hanggang buksan mo ang pinto. Nagising akong may luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas, pero alam kong may nagbago. At habang lumalakad ako papunta sa sementeryo ng umagang iyon, sa pagitan ng lupa at langit, alam kong nahanap ko na ang tunay kong tungkulin. Hindi lang ako tagahukay ng libingan. Ako ang tagapag-ingat ng pananampalataya. Ang simoy ng hangin noong umagang iyon ay may halong kakaibang bango. Hindi ng bulaklak o kandila, kundi ng bagong simula. Ang araw ay malumanay ang sikat, parang alam nitong may mahalagang mangyayari sa lugar na matagal ng saksi sa lungkot, dasal, at katahimikan. Sa harap ng lumang kapilya sa dulo ng sementeryo, nakita ko si Padre Antonio na nakatayo, hawak ang sombrerong pandasalan, nakangiti habang papalapit sa akin. Ginoong Benedito, bati niya, mahinahon, pwede ba akong makaabala sa ilang sandali? Tumango ako, nilapag ang dalang pala. Ano pong maitutulong ko, Padre? May iniisip akong pagdiriwang, sagot niya, isang simpleng seremonya ng pagbabasbas sa lugar na ito. Maraming taon nang lumipas, marami nang inilibing, marami nang dasal ang umakyat. At ngayon, sa muling pagbalik ng Birheng Maria, nais kong ipagdiwang hindi lang ang kanyang presensya, kundi ang pananampalatayang buhay na narito sa lupa. Napatingin ako sa imahe na nakatayo pa rin sa gitna ng puntod kung saan siya unang lumitaw, buo, mapayapa, tila hindi naapektuhan ng kahit anong dumaan. Gusto ko sanang hilingin, dagdag ni Padre Antonio, kung maaari bang ikaw ang tumulong sa paghahanda. Hindi ako agad nakasagot. Noon lamang yata ako pinakiusapan hindi bilang manggagawa, kundi bilang tagapag-alaga. Tagapamagitan. Isa sa mga tumitingin sa sagrado ng katahimikan. Padre, sagot ko matapos ang ilang saglit, karangalan ko po. At doon nagsimula ang mga araw ng paghahanda. Nilinis ko ang bawat sulok ng sementeryo, hindi lang ang damo at putik, kundi pati ang mga batong kinakalawang, ang mga lapidang natatakpan ng lumot, ang mga nitso ng mga matagal nang walang dumadalaw. Hiniram ko ang hose ng simbahan, bumili ng mga bagong bulaklak, inayos ang mga bangkong inilagay malapit sa libingan ng Birheng Maria. Pinakamaselan sa lahat ang pag-aayos sa mismong lugar kung saan naroroon ang imahe. Nilinis ko ang lupa, nilagyan ng puting batong bilog sa paligid, parang altar sa gitna ng katahimikan. Sa likod, tinabunan ko ang lumang kawayan ng puting telang nagsisilbing likuran. Simple lang, pero marangal.
Hindi magarbo pero taos. Nang araw ng seremonya, dumagsa ang mga tao mula sa buong Soroque da Sera. Matatandang bitbit ang kanilang rosaryo, batang hawak-hawak ang kamay ng mga ina, mga binatang bihis ng maayos. Maging ang ilan sa mga dating hindi lumalapit sa simbahan ay naroon, hindi para manood, kundi para makibahagi. Si Josefa ay nakaupo sa unang hanay, suot ang simpleng blusa, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagmamataas. Hindi yung kayabangan, kundi yung uri ng pagmamalaking tahimik pero buo. Yung alam mong naghintay siya ng matagal, at ngayong dumating na, hindi niya kailangang magsalita pa. Nagsimula ang seremonya sa isang dasal. Panginoon, sabi ni Padre Antonio, nakatayo sa gitna ng mga tao, narito kami hindi para sambahin ang mga bato o imaheng gawa ng kamay, kundi para kilalanin ang pananampalatayang ipinapahayag ng mga ito. Narito kami para kilalanin ang pag-ibig, ang pag-asa, at ang kapatawarang patuloy na ibinubulong ng lugar na ito. Huminto siya saglit. Tumingin sa akin, saka muling nagsalita. Marami ang nagsasabing ang himala ay nasa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Ang paggaling ng may sakit, ang pag-ulan sa gitna ng tagtuyot, ang liwanag sa gitna ng dilim. Pero ngayong araw, nais kong ipahayag na ang pinakadakilang himala ay hindi ang mga iyon. Kundi ito, kapag ang isang pusong matigas ay natutong makinig, natutong umunawa, natutong magmahal. Nanahimik ang lahat. Tumingin siya sa imahe ng Birheng Maria. Hindi natin alam kung paano siya bumalik. Hindi natin alam kung paano siya bumangon mula sa ilalim ng lupa. Pero alam natin kung bakit siya bumalik dahil may isang taong kailangan ng ilaw. At siya ay hindi tumalikod. Tiningnan niya ako. Ngumiti. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat akong tumango o yumuko. Pero ang ginawa ko ay simpleng paghawak sa puso. Para sa akin, sapat na yon. Matapos ang basbas, isa-isang lumapit ang mga tao. May nagdarasal. May nag-aalay ng bulaklak. May tumutulo ang luha, tahimik na nakatitig. Wala akong narinig na reklamo. Wala akong narinig na sermon. Ang narinig ko lang ay bulong ng pag-asa. Nang matapos ang lahat, unti-unting nagsiwian ang mga tao. Nagtanggal ako ng ilang bangko, niligpit ang mga kandilang naupos, at siniguradong malinis ang paligid. Si Josefa ay lumapit sa akin, hinalikan ako sa pisngi, at sabay sabing, Benedito, salamat. Sa ano? Tanong ko. Sa pagbabalik mo. Iniwan niya ako sa tabi ng imahe. At doon, sa gitna ng sementeryo, nang walang ibang tao, ako'y lumuhod sa harapan ng Birheng Maria. Hindi bilang simbolo. Hindi bilang rebulto. Kundi bilang presensya ng awa. Salamat, bulong ko, sa hindi mo ako iniwan. 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik ang imahe ng Birheng Maria sa kanyang lugar sa gitna ng lumang bahagi ng sementeryo. At ako, si Benedito dos Santos, ay nananatiling koviro. Ang pala ay nasa parehong kamay, ang alikabok ay nananatiling nakakapit sa aking damit, ngunit hindi na ako ang dating lalaking matigas ang puso at mabilis humusga. Ngayon, tinatawag nila akong tagapag-alaga ng kapayapaan. Hindi ko alam kung sino ang unang gumamit ng katawagang iyon, siguro isa sa mga matandang bumibisita tuwing linggo, o baka isang bata na minsang tinulungan kong ayusin ang mga bulaklak sa puntod ng kanyang ama. Pero hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay hindi na ako nakikita bilang bantay ng kamatayan, kundi bilang saksi ng pananampalataya. Araw-araw, bago pa man dumating ang unang bisita, dumadaan ako sa lugar kung nasaan ang imahe ng Birhen. Hindi ito altar. Wala itong arko o dambana. Isa lamang itong bukas na libingan, napapalibutan ng puting bato at mga kandilang laging bago. Ngunit sa katahimikan ng lugar na iyon, naroroon ang presensya na hindi mo kailanman mahihipo, ngunit ramdam mo hanggang sa loob ng mga buto mo. May mga araw na mas marami ang bumibisita, may mga araw na wala ni isa. Ngunit palaging may bulaklak. Palaging may rosaryo. Palaging may dasal. Walang misa. Walang seremonya. Isang sagradong tahimik na pagdalaw. Si Donna Consillo ay pumanaw 1 taon pagkatapos ng pagbabalik ng imahe. Tahimik ang kanyang pag-alis sa kanyang sariling bahay, habang hawak ang rosaryong lagi niyang dinadala. Hindi maraming tao ang dumalo sa kanyang libing, ngunit alam kong hindi siya nag-iisa. Inilibing ko siya ilang metro lang mula sa puntod ng kanyang asawa. Sa paanan ng Birhen, ang anak niyang si Mariana ang nagpatuloy ng tradisyon. Tuwing linggo, dumarating siya na may dalang puting rosas at kandila.
Walang salita. Wala ring luha. Tanging pagtanggap. Isang anak na muling isinilang sa pananampalatayang minana niya sa ina. Minsan, habang pinapantay ko ang lupa sa isang bagong libingan, tinanong ako ni Mariana, totoo po ba na ang rebultong yan ay nakita nyo sa panaginip bago bumalik dito? Tumingin ako sa kanya sabay ngiti. Ang totoo, Hija, mas marami akong nakita sa panaginip kaysa sa gising. Naniniwala po ako ron, sagot niya at muling tumalikod sa dasal. Madalas akong napapaisip habang nililinis ko ang mga lapida, binubunot ang damo, o isinusulat ang pangalan ng mga yumao sa logbook ng munisipyo. Akala ko dati ang paglilibing ay pagtatapos. Isang paraan ng pagtatago ng masakit. Ng paglimot. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ang paglilibing ang pagtatapos. Ang paglilibing ay pagtatanim. Isang paghahanda sa muling pag-usbong. Sa pagsilang ng pag-asa. Sa simula ng pananampalatayang tahimik pero matatag. Isang gabi, nang ako'y nasa kalagitnaan ng panaginip, bumalik siya. Hindi na siya nakabalabal sa asul. Nakasuot siya ng puting damit, payak, parang isang ina mula sa nayon. Nakaupo siya sa isang bangko sa gitna ng sementeryo, at nang mapansin niyang naroon ako, tumingin siya sa akin. Ngumiti. Wala siyang sinabing marami. Isang linya lang. Ngayon, naintindihan mo na. Pagkagising ko, tahimik lang ang paligid. Wala nang takot. Wala nang tanong. Tanging katiyakang ang mga taon ng paglalakad, pagkakamali, at pagtutuwid ay nagbunga sa wakas. Habang sumisikat ang araw, nagpunta ako sa bagong hukay. Isa na namang buhay ang lumisan. Isa na namang kaluluwang ihahatid sa kanyang pahingahan. Inayos ko ang lupa, hinaplos ang lapida, at habang tinatapos ang pag-aayos, tumigil ako sandali. Pumikit ako, huminga ng malalim, at sa ilalim ng sinag ng araw, muling dumaan sa isip ko ang mga salitang iyon. Hindi ang paglilibing ang pagtatapos. Ito ay pagtatanim. Tumayo ako, tinapik ang lupa sa ibabaw ng libingan, at mumiti. Alam ko na. Sa lahat ng anyo ng pananampalataya, dasal, kanta, kandila, pag-iyak, pagyakap, rebulto, iisa lang ang pinanggagalingan. Pag-ibig. At ako, si Benedito dos Santos, sepulturero ng Soroque da Serra, ay tagapangalaga ng pag-ibig na yon. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.